Hi guys! Welcome back to another family day vlog. Another happiness, another adventure. Today is a very special day because it's our wedding anniversary. Ang mas exciting pa, wala talaga akong idea kung ano ang plano ng husband ko for today. I'm just going with the flow and excited ako ma-experience lahat ng surprises kasama siya. Pero bago ang lahat, hinatid muna namin si Shohei sa school. Today is our special day, our little adventure, kaming dalawa muna. Minsan, hindi naman kailangan ng perfect plan para maging perfect ang araw. Sometimes, the most beautiful memories are the ones we never expected. Kaya today, I'm choosing to be present, enjoy every moment, and simply celebrate love. So come along with us as we celebrate our third wedding anniversary. Let's see where today's adventure take us. Wondering, I don't know. Ano yan? Illumination. Oh, it's an illumination. Oh boy, Daddy! Daddy! Ito pala ang aking loving husband. Wow! Dinala ako ni Habi sa isang bagong spot dito sa Kanay, Wonderia Yokohama. Isa ito sa mga newest immersive experience destinations dito sa Yokohama. Hindi lang siya basta exhibit, kasi bawat room ay may iba't ibang theme na may interactive lights, digital art, at stunning visuals na parang papasok ka talaga sa ibang mundo. Honestly, mahilig talaga kami sa mga ganitong klase ng places. Gustong-gusto namin mag-explore ng mga bagong attractions at gumawa ng memories together. Para sa amin, mas masarap mag-invest sa experiences kaysa sa mga bagay na pansamantala lang. At kung may pamilya kayo, sigurado akong ma-e-enjoy nyo rin ito. Hindi lang ito para sa couples, perfect din ito para sa kids dahil interactive ang bawat area. At talagang nakaka-amaze ang mga visuals. Kaya medyo sayang lang talaga dahil nasa school si Shohei. Feeling ko sobrang magugustuhan niya ang place na ito at siguradong matutuwa siya habang nag-explore ng bawat room. At alam nyo ba, habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi lahat ng memories na bibili ng pera. Minsan, ang pinakamahalagang investment ay ang oras na ibinibigay natin sa mga taong mahal natin. Because at the end of the day, places will change, photos will fade, but the memories you create with the people you love will stay with you forever. Kaya kung mapapadpad kayo dito sa Yokohama, isama nyo na ang Wonderia sa inyong bucket list. Baka ito na ang susunod nyong favorite family adventure. Camouflage forest. Daddy, you can go there. Okay? You good? No. Oh my God. Kabuaki. Hello. Are you dizzy?
Iba talaga kapag tumatanda na, no? Pasagay! Wow! Wow! Isa sa mga bagay na talagang nagustuhan namin sa Wonderia Yokohama ay hindi lang ito isang lugar na maganda sa kamera. Isa itong experience na idinisenyo para ipaalala sa atin na ang pagkatuto ay pwedeng maging masaya, interactive at puno ng pagkamangha. Habang umiikot kami sa bawat zone, gumagamit kami ng Wonderia app para hanapin at i-collect ang iba't ibang animals at creatures. Sa unang tingin, parang simpleng game lang siya. Pero habang tumatagal, marirealize mo na bawat paghahanap ay nagtuturo sa'yo na maging mas mapagmasid, mas mapanuri, at mas interesado sa mundong madalas nating hindi napapansin. Napansin ko rin na hindi lang mga bata ang natural na curious, tayong mga matatanda. Ipinanganak din tayong ganon. Ang kaibahan lang, habang tumatanda tayo, unti-unti nating ipinagpapalit ang curiosity sa routine. Nasanay tayong alam na natin ang lahat, kaya bihira na tayong huminto para magtanong, mag-obserba o mamangha. Pero ang totoo, ang curiosity ang simula ng bawat discovery, bawat invention, bawat siyentipikong pag-aaral, bawat obra maestra, at bawat malaking pagbabago sa kasaysayan ay nagsimula sa isang simpleng tanong, paano kaya? O bakit kaya? Ang pag-unlad ng tao ay hindi nagsimula sa mga taong may lahat ng sagot, kundi sa mga taong hindi natakot magtanong. Kaya siguro, mahalaga ang mga lugar na tulad nito. Hindi lang dahil nagbibigay sila ng entertainment, kundi dahil pinapaalala nila na hindi kailanman dapat mawala ang ating kakayahang mamangha. Dahil kapag nawalan tayo ng wonder, unti-unti rin tayong nawawalan ng pagnanais na matuto. At kapag tumigil tayong matuto, tumitigil din tayong lumago. Maybe that's the real souvenir we bring home from experiences like this. Hindi lang ang mga litrato, hindi lang ang mga video, at hindi lang ang mga nakolek natin sa app. Ang tunay na baon natin ay isang panibagong paraan ng pagtingin sa mundo, na kahit sa pinakaordinaryong bagay, may aral na naghihintay para sa taong handang tumingin ng mas malalim. Here's our order. And my jasmine tea. Matcha. Sugoi. アイスコーヒージャスミンティーでございます。アイスコーヒーが面白いミルク必要でしたらこちらからお取りください。ありがとうございます。 Uy, this is Daddy's coffee. So good. Whoa. This is my jasmine tea. This is my matcha. Forest. And Daddy, how about you? What? This one underscore. Cave donuts. Cave donut. Whoa, so good. So good. Pagkatapos naming matapos ang adventure namin sa Wonderia, dumiretso muna kami sa cafe nila. Bago mag-lunch, syempre snacks muna. Gusto naming tikman ang kanilang desserts at habang nandito na rin kami, sinilip din namin ang mga souvenir shop. Ang daming cute na pwedeng iuwi bilang alaala ng espesyal na araw na to. Pero sa totoo lang, hindi lang dessert ang ipinunta namin dito. Gusto rin naming magkaroon ng pagkakataon na maupo lang, magkwentuhan, mag-video at namnamin ang simpleng sandaling magkasama kami. Walang pagmamadali, walang iniisip na schedule,
kami lang. Ngayong wedding anniversary namin, mas lalo naming naaalala na ang isang matatag na pagsasama ay hindi lang nasusukat sa dami ng taon. Nasusukat ito sa dami ng pagkakataong pinili niyong bumalik sa isa't isa. Kahit sa gitna ng pagod, responsibilidad at pagbabago ng buhay. Maraming tao ang naghahanap ng sikreto sa pangmatagalang relasyon. Pero baka ang sikreto ay hindi naman talaga yung malalaking sorpresa o mamahaling regalo. Baka ang sikreto ay ang hindi pagsasawang piliin ang parehong tao araw-araw, sa bawat pag-uusap, sa bawat tawanan, sa bawat simpleng date na tulad nito. Para mo rin sinasabing, ikaw pa rin at pipiliin pa rin kita. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mga espesyal na araw sa kalendaryo. Ang tunay na pagmamahal ay kung paano nyo pinupuno ng kahulugan ang mga araw na magkasama kayo. At siguro, yun ang gusto naming i-celebrate ngayong anniversary. Hindi lang ang tagal ng aming pagsasama, kundi ang lahat ng maliliit na sandaling naging dahilan kung bakit umabot kami rito. Because one day, we won't remember every dessert we ate, every place we visited, but we will always remember how we made each other feel. And in the end, that's what love is. Choosing to create a life where the person beside you always feels seen, valued, and deeply loved. Daddy. Daddy, here. Over there. We're up. We're going to have a lunch. Yeah, we're going to have a lunch, guys. I don't know where we're going. Have a on a restaurant. Here? Yeah. O, Naji restaurant ba yun, Daddy? I don't know if what restaurant are we going to. Saan ka, Desko? Why? 5th floor. We're here at Landmark Tower. 宿泊の簡単よ。これ、Daddy? Ordering. Yuko. Gabriel. Tutun-dun-dun. Wow! Here? Yes! Oh, so good. So many people, my love. Dining restaurant. Bakery. Whoa, sticky. Daddy, it's been a while. It's been a while, Daddy. It's been a while. Another surprise! Nandito naman kami ngayon sa Bay Grill by Yokohama Royal Park Hotel. Matagal-tagal na rin simula nung huli kami magkaroon ng ganitong klaseng date. Kami lang dalawa. At to be honest, nakakamiss din pala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang surprise na inihanda ni Habi. Pero habang iniisip ko yon, may isang realization akong hindi ko makalimutan. Hindi pala talaga tungkol sa surprise ang mahalaga.
Love you. Love you. Cheers tayo. Happy anniversary! Oh, so good. I like it. Oishi. Oh my god. It's really good. Diba? Ang tunay na regalo ay ang katotohanang pagkatapos ng lahat ng taon na magkasama kami, may puso pa rin siyang naghahanap ng paraan para iparamdam na mahal niya ako. Na-realize ko na ang love ay hindi kusang tumatagal. Pinipili itong alagaan. Pinipili itong bigyan ng oras. Pinipili itong panatilihing buhay. Kahit abala na ang buhay at marami ng responsibilidad. At siguro, yun ang isa sa mga pinakamagandang kahulugan ng marriage. Hindi ang paghahanap ng bagong tao na mamahalin, kundi ang patuloy na paghahanap ng mga bagong paraan para mahalin ang iisang taong ipinangako mong makakasama habang buhay. At para sa akin, yun ang klase ng pagmamahal na talagang tumatagal. Daddy, it's our 3rd year anniversary. Are you happy? Are you still happy with me? Yeah. Chawamushi. Still in love with me? Yeah. Do you love me? Yeah. How much you love me? How much? Forever? Yeah. Forever? Whatever. Only me? Yeah. Till death? Yeah. Okay. Love you. Cheers tayo, my love. Cheers, my love. Cheers. Okay, pabere. Tadakimasu. This is shawamushi. I can't believe there's a shawamushi in the restaurant. Are you enjoying, my love? Are you enjoying? You love me? Yeah. What are you going to say? Huh? What's your message to me? What's your message to me? Give me a deep message. Makapagdamdaming mensahe. Lovely message. Lovely message. Give me lovely message. Hello, my wife. I love you to the moon and back. Sorry na guys, minsan need namin magbigay ng mga examples para mas lalo kami magkaintindihan. Always remember that, just like that. Don't copy what I said. Thank you who marry me. Ano? Thank you who marry me. Ano? Thank you who marry me. Don't Thank you who marry me. Ano daw ko? I love you so much. Lodi, am I crazy? A little. I love you. Love you. This is grilled fish. White fish sauce lobster. KDI, 大丈夫? Yay! バサいや、バス。うまい。うまい。Sweet. Daddy, これ何ですか? これがラディッシュソース。 Radish? いや、 Ano ka? わさび、 Wasabi. シソ。 Today, as I look at you across this table, I realize that the greatest blessing in my life isn't where we are or what we have. It's the fact that we never stopped choosing each other. There was a time when our differences could have become the end of our story. We didn't speak the same language, we came from different worlds, and there were people who believed we weren't meant to be.
But love has a language of its own. It doesn't need perfect words. It simply asks two hearts to keep saying, I'm still here. Thank you for never making me feel that our differences were a burden. Instead, you turned them into reasons for us to grow, to understand each other more deeply, and to become better for one another. You've taught me that real love isn't found in grand gestures or perfect moments. It's found in the quiet decision to stay, to forgive, to listen, to protect each other's peace, to choose the relationship over the ego. If there's one thing our marriage has taught me, it's this: love is not about something that happens to us. It's something we build every single day, bricks by bricks, prayer by prayer, choice by choice. And if one day life becomes difficult again, I hope we never forget what brought us this far. It wasn't luck. It wasn't perfect timing. It was two people who refused to let go, even when letting go would have been easier. Thank you for being my home, my safe place, and the man who continues to show me what unconditional love looks like. In this lifetime, and in every version of it, I will still choose you. I love you always. Wow, Daddy! お写真もしよろしければ私は返しましょうか。いいですか。はい。では参ります。はい、お取りいたします。はい。すごい。Happy anniversary. Thank you, Daddy. Yeah. Thank you, Daddy. Yeah. How about wish? Not birthday. Yeah. Forever long, many anniversary. Many anniversary. Many tour country outside. I love you, Daddy. Yeah. Thank you. Yeah. Check tayo. 1, 2, 3, go! Yay! We going? Yes, where are we going? We're going. Our next going. Our next. Okay, the next place that we're going is Cup Noodle Museum. Cup Noodle Museum. At ito na nga, ang isa na namang surprise ni Habi. Nandito kami ngayon sa Cup Noodles Museum. At guys, sa tagal ko nang nakatira dito sa Japan, first time ko pa lang na makakagawa ng sarili kong cup ramen. Hindi ko talaga in-expect kaya sobrang saya ko. Isa sa mga bagay na talagang na-appreciate ko kay Habi, hindi ko man sabihin ang gusto kong puntahan o subukan. Parang alam na alam niya, kilalang kilala niya ako. Lagi niya akong nasa-surprise sa mga simpleng bagay na alam niyang magpapasaya sa akin. Ang pinakamasayang part, kami mismo ang nag-design ng sarili naming cup. Pwede mong drawingan, lagyan ng kulay, isulat ang pangalan at ang date kung kailan mo ginawa para may souvenir ka na talagang one of a kind. Tapos ikaw rin ang pipili ng flavor ng soup at mga toppings na ilalagay sa loob. Ang saya kasi para kang naging instant ramen creator. Sobrang unique ng experience na to. Hindi lang kami gumawa ng ramen. Gumawa rin kami ng bagong memory na siguradong
maaalala namin sa tuwing makikita namin ang cup na yon. At mas special pa dahil anniversary adventure namin to. Wow, Daddy! Wow! Happy ka, Ti? Happy you. Happy you. お願いいたします。先にお持ち帰りのエアーキャリング前お待たせしますね。カップの中きれいにしてから飲んでます。1、2、3、4、シレスタと中に入りますか。もう一回お願いいたします。半分の方のお客様のスタートにお送ります。Tapos na naming i-design ang sarili naming cup. Akala ko, yun ang pinakamasayang parte. Pero hindi pa pala. Ngayon naman, kami mismo ang gagawa ng flavor ng sarili naming instant noodles. Isa-isa naming pipiliin ang soup piece at ang mga toppings na gusto namin. Walang tama o maling kombinasyon dito. Lahat ng magiging laman ng cup na ito ay desisyon namin. Kaya bawat cup ay nagiging one of a kind. Walang ibang katulad. Habang ginagawa namin ito, naisip ko, parang relasyon lang din pala. Hindi naman nagsisimulang isang magandang kwento na perpekto agad. Nabubuo ito sa bawat pagpili, sa bawat kompromiso, at sa bawat pagkakataong inuuna ninyong intindihin ang isa't isa. Tulad ng pagpili ng flavors. Minsan magkaiba kayo ng gusto, pero kapag natutunan ninyong pagsamahin ang mga iyon ng may pagmamahal at respeto, nakakabuo kayo ng isang bagay na mas maganda kaysa sa inaasahan ninyo. Ang experience na ito ay inspired sa legacy ni Momofuku Ando. Ang taong naniwalang kahit isang simpleng pagkain ay pwedeng magdala ng comfort, pag-asa at saya sa mga tao. Isang simpleng ideya ang nagbago ng mundo. At paalala yon na hindi kailangang maging engrande para magkaroon ng malaking impact. At siguro, ganun din ang pagmamahal. Hindi ito laging tungkol sa malalaking sorpresa o mamahaling regalo. Madalas, nabubuo ang pinakamatibay na relasyon sa maliliit na bagay. Sa pag-alala sa gusto ng isa't isa, sa simpleng pag-aalaga, sa pagtawa sa mga ordinaryong araw at sa pagpili sa isa't isa araw-araw. Kahit hindi laging madali. Habang ginagawa namin ang sarili naming cup noodles, mas lalo kong na-appreciate na ang pinakamagandang memories ay hindi nabibili. Sila iyong mga karanasang sabay ninyong binuo. Mga sandaling tatawanan ninyo pagkalipas ng maraming taon. At mga simpleng araw na kalaunan ay magiging pinaka-espesyal na bahagi ng kwento ninyo. At sana, tulad ng cup na ito, patuloy din naming mabuo ang isang buhay na punong-puno ng pagmamahal, pag-unawa at masasayang alaala. Isang timpla na kami lang ang makakalikha. Dahil sa huli, ang pinakamagandang recipe ay hindi lang tungkol sa kung ano ang inilagay mo rito, na sa taong pinili mong makasama habang binubuo mo ito.
cabin kami kasi wala nang time. Malilate na kami sa pagsundo kay Shohei ko na. We don't have a time. That's why we're going to air cabin na para mas madaling pumunta sa station. It's my first time. Shogunai si Daddy. Malayo pa yung station kaya mag-air cabin na kami, guys. Alam niyo ba, sa lahat ng nakita namin ngayon sa Cup Noodles Museum, isang simpleng mensahe ang pinakananatili sa puso ko. Never give up. 2 salita lang siya pero napakalalim ng kahulugan. Habang tinitignan ko ang kwento kung paano nagsimula ang lahat, na-realize ko na bawat tagumpay na hinahangaan natin ngayon ay minsang naging ideya lang. Isang ideya na maraming beses pwedeng sumuko, maraming beses pwedeng pagdudahan, at maraming beses pwedeng sabihang impossible. Pero hindi sumuko. At doon ko naisip, gaano kaya karaming pangarap ang namamatay, hindi dahil imposible silang maabot, kundi dahil may mga taong tumigil na maniwala sa sarili nila? Sa buhay, darating talaga ang mga araw na mapapagod ka. May mga panahong parang walang nangyayari kahit ibinibigay mo na ang lahat. Sa career, may mga pagkakataong pakiramdam mo na pag-iiwanan ka. Sa negosyo, may mga panahong parang puro pagkakamali ang nakikita mo. Sa pag-aasawa, may mga araw na susubukin ng pasensya, pangunawa at commitment nyo. At kahit sa pagiging magulang, may mga gabing iisipin mo kung sapat ba ang ginagawa mo. Pero baka ang breakthrough mo ay isang hakbang na lang ang layo. Baka ang panalangin mong matagal lang hinihintay ay unti-unti nang binubuo, kahit hindi mo pa nakikita. Minsan, hindi agad binibigay ng buhay ang resulta dahil may inihahanda muna itong mas matatag na version ng sarili natin. Dahil ang karakter ay hindi nabubuo sa panahon ng kaginhawaan. Nabubuo ito sa mga panahong gusto mo nang sumuko pero pinili mong lumaban. Kaya kung may isang aral akong iuwi mula sa araw na ito yun. Don't give up on your dreams. Don't give up on your marriage. Don't give up on your family. Don't give up on yourself. Hindi mo kailangang maging pinakamabilis. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay huwag tumigil. Dahil ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ngayon ay may dinadalang bunga para sa kinabukasan mo. At tandaan mo to. Some of the most beautiful stories are written by people who almost give up but chose to keep going one more day. Kaya kung may pinagdaraanan ka ngayon, sana magsilbing paalala ang vlog na ito na hindi pa tapos ang kwento mo. Hanggat humihinga ka, may panibagong pagkakataon, may panibagong umaga, at may panibagong pag-asa. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa isa na naman naming adventure. Sana hindi lang kayo na-inspire sa lugar na ito, kundi may isang aral din kayong maiuwing magpapalakas sa inyo sa anumang laban ang kinaharap ninyo ngayon. Always choose kindness, take care of your mental health, and never stop believing that your best days are still ahead of you. See you in our next adventure!